Numbers 32. Ang mga anak nga ni Ruben, at ang mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop, at nang kanilang makita ang lupain ng Jazer, at ang lupain ng Galaad, na, narito, ang dako ay minagaling nilang dako sa hayop. Ay lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises, at kay Eleazar na saserdote, at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi. Ang Ataroth, at ang Dibon, at ang Jazer, at ang Nimra, at ang Hisbon, at ang Elel, at ang Sebon, at ang Nebo, at ang Bian. Na lupaing sinakta ng Panginoon sa harap ng kapisanan ng Israel, ay lupaing mabuti sa hayop, at ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mong pinakara ang lupaing ito sa iyong mga lingkod, at huwag mo kaming paraanin sa Jordan. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad, at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka, at kayo'y mauupo rito? At bakit pinapanghihina ninyo ang loob ng mga anak ni Israel, na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking syugon, mula sa Cades Barnea upang tiktikan ang lupain. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng Eskel at matiktikan ang lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagninggas ng araw na yaon, at siya'y sumumpa na sinasabi. Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto, mula sa 20 taong gulang na patanda, ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jephthah na Senezeo, at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagninggas laban sa Israel, at kanyang pinagala sila sa ilang, na 40 taon hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ay nalipol. At, narito, kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulang, supling ng mga taong makasalanan, upang dagdagan pa ninyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis ng pagsunod sa Kanya ay Kanyang iiwang muli sila sa ilang, at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila'y nagsilapit sa Kanya, at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop, at ng mga bayan sa aming mga bata. Ngunit kami ay magsisipagalmas upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong karoroonan, at ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalak sa aming mga bahay, hanggang sa ang mga anak ni Israel ay magari bawat isa ng kanyang sariling pag-aari. Sapagkat hindi kami makikimana sa kanila sa kabilang ibayo ng Jordan, at sa dako paroon, sapagkat tinaglay na namin ang aming mana rito sa dakong silanganan ng Jordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang bagay na ito, kung kayo'y magsisipagalmas upang pamaron sa harap ng Panginoon sa pakikipagbaka. At bawat may almas sa inyo ay daraan sa Jordan sa harap ng Panginoon, hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya. At ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayo pagkatapos, at hindi kayo magiging salarin sa Panginoon, at sa Israel, at ang lupaing ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito ay, narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon, at talastisan ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Ay gawin ninyo ng mga syudad ang inyong mga bata, at ng mga kulungan ang inyong mga tupa, at isagawa ninyo ang nabuka sa inyong bibig. At sinalita ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Ruben kay Moises, na sinasabi, isasagawa ng iyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata,
ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitira riyan sa mga bayan ng Galaan. Ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisitawid, bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon upang makipagbaka, gaya ng sinabi ng aking Panginoon. Sa gayoy ipinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na saserdote, at kay Josue na anak ni Nun, at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid na kasama ninyo sa Jordan, ang lahat ng lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap ninyo, ay ibibigay nga ninyo sa kanila na pinakara ang lupain ng Galaan. Ngunit kung sila'y hindi tatawid na kasama ninyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama ninyo sa lupain ng Canaan. At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot, na nangagsasabi, kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Canaan, at ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Jordan. At ibinigay ni Moises sa kanila, sa mga anak ni Gad, at sa mga anak ni Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose, ang kaharian ni Sehon na hari ng mga Amoreo, at ang kaharian ni Og na hari sa Basan, ang lupain ayon sa mga bayan ni Yaon, sa loob ng mga hangganan ni Yaon, sa makatuwid bagay ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon, at ang Ataroth, at ang Aror. At ang Ataroth Sufan, at ang Jazer, at ang Jogba. At ang Beth Nimra at ang Beth Haran, na mga bayang nakukutaan, at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Hisbon, at ang Elel, at ang Sirethaim. At ang Nebo, at ang Baal-Meon, na ang pangalan ng mga yaon ay binago, at ang Sibma, at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Makhir na anak ni Manases ay nagsiparon sa Galaad, at kanilang sinakop, at pinalayas ang mga Amoreo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang Galaad kay Makhir na anak ni Manases, at kanyang tinahanan. At si Jer na anak ni Manases ay naparoon at sinakop ang mga bayan ni Yaon at tinawag na Havoth Jer. At si Noba ay naparoon at sinakop ang Kenneth, at ang mga nayon ni Yaon, at tinawag na Noba, ayon sa kanyang sariling pangalan.